Nanginginig ang panga ni Roberto habang pilit niyang pinapanatili ang isang propesyonal na ngiti para sa mga mukhang nakikita niya sa screen ng kanyang laptop. Nasa kalagitnaan siya ng isang mahalagang presentasyon sa Zoom, ipinapaliwanag ang mga komplikadong detalye ng pinakabago niyang disenyo para sa isang malaking resort nang bigla isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw mula sa sala, sinundan ng matinis na iyak ng isang bata. Hindi yun isang simpleng iyak. Iyon ay ang tunog ng purong pighati, isang tunog na para bang kumakaskas sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao sa loob ng nakalipas na 7 buwan. Sandali lang po, sabi niya sa mga kliyente. Ang kanyang boses ay pilit na pinapakalma kahit na ang dugo niya ay nagsimula ng kumulo. Mabilis niyang pinatay ang kanyang mikropono at kamera bago pa man may makakita sa pagbabago ng kanyang ekspresyon. Parang kidlat siyang tumayo mula sa kanyang silya sa loob ng kanyang minimalistang home office at nagmamadaling lumabas. Ang kanyang tahanan isang obra maestra ng modernong arkitektura na may malalawak na dingding na salamin ay idinisenyo niya para maging isang simbolo ng kalinawan at kaayusan. Ngunit ngayon, ito ay naging isang kulungan ng kaguluhan at hinagpis. Ang tanawin na bumungad sa kanya sa sala ay nagpatigil sa kanyang paghinga at nagpasiklab sa galit sa kanyang dibdib. Sa sahig, sa gitna ng mga nagkalat na laruan at damit, ay ang basag na piraso ng isang picture frame. At sa tabi nito, nakaluhod ang kanyang 5 taong gulang na anak na si Leo, ang pinakasensitibo sa kanyang 3 kambal na anak habang humahagulgol ng walang tigil. Ang maliliit niyang daliri ay nanginginig habang sinusubukang pulutin ang litrato ng kanyang yumaong ina, si Maria, mula sa mga bubog. Ilang talampakan lang ang layo, sa mamahaling sofa, nakaupo ang yaya, walang pakialam, na nag-i-scroll sa kanyang telepono. Ang kanyang mukha ay naliliwanagan ng asul na ilaw mula sa screen. Anong nangyari dito? Tanong ni Roberto. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng panganib. Nag-angat ng tingin ang yaya, halatang nagulat. Ay Sir Roberto, si Leo po bigla na lang umiyak. Siguro po na-miss lang niya ang mommy niya. Hindi pinansin ni Roberto ang kanyang paliwanag. Lumuhod siya. Sa tabi ni Leo, maingat na inalis ang kamay ng anak mula sa mga bubog. Anak, ayos ka lang ba? Nasugatan ka ba? Umiling si Leo, ang kanyang mga hikbi ay nagiging maliliit na tunog ng panginginig. Yung picture po ni Mama, nabasag po. Tumingin si Roberto sa yaya at sa pagkakataong yon, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Umalis ka na. Poser ang sabi ko, umalis ka na ulit niya ang bawat salita ay mabigat at malamig. Kunin mo ang mga gamit mo at lumayas ka sa bahay na ito. Ngayon din, walang nagawa ang babae kundi ang mabilis na tumayo at umalis, takot na takot sa awtoridad sa boses ni Roberto. Habang pinapanood niya itong umalis, binuhat ni Roberto si Leo at niyakap ng mahigpit. Halos sabay-sabay namang lumapit ang 2 pa niyang anak. Si Nico, ang pinakamakulit, ay humihila sa laylayan ng kanyang pantalon, habang si Max, ang pinakatahimik, ay nakatayo lang sa malayo. Pinapanood ang lahat na may mga matang masyadong matalino para sa kanyang edad. Ito na ang ika-5 yaya sa loob ng 3 buwan. 5 yaya na hindi makayanan ng enerhiya ng 3 bata, ang bigat ng kalungkutan na bumabalot sa bahay, at ang katotohanan na si Roberto mismo ay unti-unti nang nawawasak. Matapos niyang mapatahan si Leo at mailagay ang litrato ni Maria sa isang ligtas na lugar, dinala niya ang 3 bata sa kusina para bigyan ng merienda. Ang kusina, tulad ng sala, ay magulo. May mga hindi pa nahuhugasang plato sa lababo, mga mumo sa sahig, at isang pakiramdam ng kapabayaan na sumisigaw sa bawat sulok. Habang abala siya sa paghahanda ng gatas para sa mga anak, biglang nag-ring ang kanyang telepono. Pangalan ni Francis, ang kanyang business partner at matalik na kaibigan, ang lumitaw sa screen. Huminga siya ng malalim bago sagutin. Rob, nasaan ka na?
Bigla ka na lang nawala sa gitna ng tawag bungad ni Francis. Ang boses nito ay puno ng pag-aalala at pagkainis. May emergency lang, Francis. Pasensya na, sagot ni Roberto habang pinupunasan ang natapong gatas sa mesa gamit ang isang kamay. Isang buntong hininga ang narinig niya mula sa kabilang linya. Roberto, kailangan nating mag-usap ng seryoso. Tumawag ang mga kliyente. Galit sila. Sinasabi nilang hindi ka na raw professional. Ito na ang pangatlong beses na nangyari ito sa loob ng isang buwan. Napapikit si Roberto. Ramdam niya ang sakit ng ulo na nagsisimulang kumirot sa kanyang sentido. Alam ko, Francis. Babawi ako. Kailan-kailan ka babawi, tumaas ang boses ni Francis. Ang final design para sa resort project kailangan na sa loob ng 5 araw. 5 araw, Roberto. Kung hindi natin maibibigay, yun mawawala sa atin ang lahat. Ang kumpanyang pinaghirapan nating itayo, ang lahat ng pinuhunan natin, maglalaho na lang na parang Ang mga salita ni Francis ay parang mga martilyong pumupukpok sa kanyang isipan. Presyon. Palaging may presyon. Mula sa trabaho, mula sa pagiging isang solong ama sa 3 bata, mula sa sarili niyang mga inaasahan na hindi niya matugunan. Gagawin ko, mahinang sabi ni Roberto. Pangako. Pagkatapos ng tawag, sumandal si Roberto sa pader. Pakiramdam niya ay naubusan siya ng lahat ng lakas. Tumingin siya sa kanyang mga anak. Ang 3 maliliit na mukha na nagpapaalala sa kanya araw-araw kay Maria. Sila ang kanyang dahilan para mabuhay, ngunit sila rin ang dahilan kung bakit pakiramdam niya ay nalulunod siya. Nang gabing iyon, matapos niyang patulugin ang mga bata, bumalik siya sa kanyang opisina. Sa gitna ng kwarto ay nakatayo ang isang detalyadong architectural model ng isang gusali, isa sa mga pinagmamalaki niyang disenyo. Ito ay isang simbolo ng kanyang talento, ng kanyang pagkamalikhain ng kanyang dating sarili. Sa isang iglap ng matinding desperasyon at galit sa sarili, isang madilim na pagnanasa ang bumalot sa kanya. Itinaas niya ang kanyang kamay, handa ng wasakin ang munting obra, handa ng durugin ang simbolo ng lahat ng bagay na hindi na niya kayang panindigan. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa pagnanais na magpakawala ng galit na may masira siyang isang bagay na kasing ganda at kasing perpekto ng modelong iyon. Ngunit bago pa man bumagsak ang kanyang kamay, isang imahe ang pumasok sa kanyang isipan, ang 3 pares ng mga mata ng kanyang mga anak nakatingin sa kanya ng may takot. Ang iyak ni Leo, ang pagkapit ni Nico, ang tahimik na pagmamasid ni Max. Bigla siyang natigilan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay. Napasandal siya sa kanyang mesa, ang kanyang paghinga ay malalim at mabigat. Hindi niya ito magagawa. Hindi niya kayang sirain ang sarili sa harap ng mga taong pinangakuan niyang proprotektahan. Sa gitna ng kanyang pag-iisa at kawalan ng pag-asa, naupo siya sa harap ng kanyang laptop. Binuksan niya ang isang website para sa paghahanap ng trabaho. Alam niyang kailangan niya ng tulong, hindi lang basta isang yaya. Kailangan niya ng isang milagro. Nagsimula siyang mag-type, hindi isang karaniwang job description, kundi isang desperadong panawagan mula sa kaibuturan ng kanyang pagod na kaluluwa. Ang kanyang mga daliri ay halos hindi sumusunod sa kanyang isip habang inilalabas niya ang lahat ng kanyang nararamdaman sa isang maikling anunsyo. Kinakailangan 1 taong kayang linisin ang isang bagyo at paghilumin ang 3 sugatang puso. Pinindot niya ang post bago pa man niya mapigilan ang sarili. Sumandal siya sa kanyang upuan at tumitig sa madilim na screen, nag-iisip kung mayroon bang sino man sa mundong ito na may kakayahang sagutin ang isang imposible at desperadong hiling. Ang katahimikan ng salaming bahay ay halos nakakabingi at sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, inamin ni Roberto sa kanyang sarili na siya ay natatalo na. Ilang araw ang lumipas at ang pakiramdam ng desperasyon
Sa loob ng salaming bahay ni Roberto ay lalo lamang tumindi. Ang kanyang opisina ay naging isang silid ng interogasyon. Sunod-sunod, ang mga aplikanteng dumating bawat isa ay tila mas hindi angkop kaysa sa nauna. Ang una ay isang dalagang kapapasa pa lang sa kolehiyo. Ang kanyang mga mata ay puno ng teorya mula sa libro, ngunit wala ni katiting na karanasan sa tunay na buhay. Tiningnan niya ang tatlong bata na para bang mga kakaibang specimen sa ilalim ng mikroskopyo. Ang pangalawa ay isang matandang babae na may tindig na parang isang general. Ang bawat salita niya ay utos at ang kanyang mga mata ay nagsasabing disiplina ang tanging solusyon. Nakita ni Roberto sa kanyang isipan kung paano matatakot ang kanyang mga anak sa presensya nito. Ang pangatlo ay mas nakatuon sa sahod at mga benepisyo kaysa sa kapakanan ng mga bata. Tinatanong agad kung kailan ang kanyang mga araw ng pahinga. Sa pagtatapos ng hapon, halos sumuko na si Roberto. Nakaupo siya sa kanyang mesa, ang muka ay nakasubsob sa kanyang mga palad, habang ang ingay ng mga anak niya mula sa sala ay parang isang sirang plaka ng kaguluhan. Para saan pa ang lahat ng ito? Paano niya aayusin ang isang problemang hindi niya maintindihan? At sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang mahinang katok sa pinto ang kanyang narinig. Tuloy sabi niya, nang walang gana, hindi man lang nag-aangat ng tingin. Isang babae ang pumasok. Simple lang ang kanyang kasuotan, isang malinis na blusa at pantalon. Ang kanyang buhok ay nakatali lang sa isang simpleng ponytail. Walang mamahaling alahas, walang makapal na kolorete. Ngunit sa kanyang pagtayo, mayroon siyang dala na isang kakaibang kapayapaan. Magandang hapon po, sir. Ako po si Grace. Nandito po ako para sa ina-applyan na trabaho. Sa wakas ay nag-angat ng tingin si Roberto. Nakita niya ang isang mukha na may mga guhit ng pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay malinaw at kalmado. Kinuha niya ang resume na iniabot nito. Walang kahanga-hanga. Ilang taon ng karanasan bilang kasambahay, ilang trabaho sa pag-aalaga ng bata. Simple direkta. May karanasan ka ba sa kambal, tanong ni Roberto? Ang boses niya ay pagod. Opo, sagot ni Grace. Pero hindi lang po kambal. 3 po sila. Bahagyang natigilan si Roberto. Paano mo nalaman? Nakita ko po sila sa bintana kanina. Pagpasok ko, 3 magkakamukhang anghel na gumagawa ng napakalaking gulo, sabi ni Grace na may bahagyang ngiti. Ang kanyang nangiti ay hindi mapanghusga. Ito ay puno ng pag-unawa. Bumuntong hininga si Roberto. Hindi sila mga anghel, Grace. Sila ay isang bagyo. Isang bagyo na hindi ko na alam kung paano patitilain. Tumingin si Grace diretso sa kanyang mga mata at sa isang sandali, naramdaman ni Roberto na para bang nakikita nito ang kaloob-looban ng kanyang kaluluwa. Sir Roberto, sabi ni Grace sa isang mahinahon ngunit matatag na boses, isa rin po akong ina. At alam ko po na mas nakakatakot ang katahimikan kaysa sa pag-iyak ng isang bata. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Roberto ng mas malakas kaysa sa anumang profesional na rekomendasyon. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may isang taong nakaintindi sa bigat na kanyang dinadala, ang takot sa mga sandaling masyadong tahimik ang bahay dahil nangangahulugan iyon na ang kanyang mga anak ay nalulunod sa sarili nilang kalungkutan. Bigla isang maliit na figura ang pumasok sa opisina. Si Nico na may hawak na isang maliit na pulang laruang kotse ay sumugod papasok. Tumingin siya kay Grace na may pagdududa na para bang isa itong kalaban na pumasok sa kanilang teritoryo. Sa isang mabilis na kilos, ibinato niya ang laruan. Hindi ito malakas, ngunit ito ay isang malinaw na mensahe ng pagtutol. Ang laruang kotse ay bumagsak sa sahig malapit sa paanan ni Grace. Inaasahan ni Roberto ang pagkainis, pagkabigla o kahit kaunting galit. Ngunit wala sa mga yon ang kanyang nakita. Dahan-dahang yumuko si Grace at pinulot ang kotse.
Hindi siya tumingin kay Nico ng may galit. Sa halip ngumiti siya ng malumanay. Wow, ang ganda naman ng kotse mo, sabi niya. Ang kanyang boses ay malambing. Mabilis ba yan tumakbo? Mukhang kailangan mo ng isang race official para sa susunod mong karera. Natigilan si Nico. Kumunot ang kanyang noo, ang kanyang pagiging matapang ay napalitan ng pagtataka. Dahan-dahan siyang lumapit at kinuha ang kotse mula sa kamay ni Grace. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nagalit. Si Roberto ay napanganga. Sa loob ng ilang segundo, nasaksihan niya ang isang maliit na himala. Ang pader na binuo ni Nico sa paligid nito ay nagkaroon ng maliit na siwang at ginawa yon ni Grace hindi sa pamamagitan ng puwersa, kundi sa pamamagitan ng pag-unawa at paggalang. Sa sandaling iyon, nagpasya si Roberto. Naalala niya ang sinabi ni Francis. Kumuha ka ng background check. Suriin mo ang bawat reference. Huwag kang magtiwala basta-basta. Ang lohika ay nagsasabi sa kanya na maging maingat na magdahan-dahan. Ngunit ang puso niya ang puso ng isang ama na pagod na ay sumisigaw ng ibang bagay. Tumayo si Roberto. Kailan ka pwedeng magsimula? Nagulat si Grace, ngunit mabilis din itong nakabawi. Bukas po ng umaga kung gugustuhin ninyo. Mabuti, sabi ni Roberto. Magkita tayo bukas ng umaga. Iyon lang. Walang mahabang talakayan tungkol sa sahod, walang masusing pagsusuri sa kanyang nakaraan. Isang desisyon na batay sa isang pakiramdam, isang kislap ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Ito ay isang sugal at alam niya iyon. Ngunit sa pagkakataong ito, handa siyang itaya ang lahat. Nang gabing iyon, habang pauwi si Grace, sakay ng isang masikip na bus ang pagod sa kanyang mukha, ay mas kitang-kita sa ilalim ng madilaw na ilaw. Kinuha niya ang kanyang lumang telepono mula sa kanyang bag at nagdial ng isang numero. Nang may sumagot sa kabilang linya ang kanyang boses, ay biglang nagbago. Ang profesional na tono ay nawala at napalitan ng purong pagmamahal ng isang ina. Hello anak, kumusta ka na? Isang nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Oo, pauwi na si mama. Medyo gagabihin lang ako ng kaunti. Nakuha ko na ang bagong trabaho. Nakinig siya sandali, ang kanyang nangiti ay bahagyang nawala habang nakikinig sa boses sa kabilang linya. Magiging maayos din ang lahat, sabi niya, nang mahina mas para sa kanyang sarili kaysa sa kanyang kausap. Kailangan lang nating maging matatag. Magiging mahirap ang bagong trabaho. Pero kakayanin ni Mama. Ibinaba niya ang tawag at sumandal sa bintana ng bus, pinapanood ang mga ilaw ng syudad na dumadaan. Sa karangyaan ng salaming bahay na kanyang iniwan, may isang amang desperado para sa tulong. At dito sa gitna ng ordinaryong mundo, may isang inang handang gawin ang lahat para sa kanyang sariling anak. Dalawang mundong magkaiba na pinag-ugnay ng isang pangangailangan ang makahanap ng kapayapaan sa gitna ng isang bagyo. Lumipas ang ilang linggo at isang himala ang unti-unting nabuo sa loob ng salaming bahay ni Roberto. Ang dating ingay ng kaguluhan ay napalitan ng tunog ng mga halakhak. Ang amoy ng kalungkutan ay hinalinhan ng bango ng bagong lutong pagkain. Si Grace, sa kanyang tahimik at mahusay na paraan, ay hindi lang nilinis ang bahay. Sinimulan niyang ayusin ang mga nasirang piraso ng kanilang pamilya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakaupo si Roberto sa kanyang opisina na hindi nababagabag. Ang mga linya sa kanyang architectural plans ay dumadaloy ng maayos mula sa kanyang mga kamay. Nakakapag-isip siya ng malinaw. Sa labas ng kanyang pinto, naririnig niya ang boses ni Grace na matiyagang nagtuturo kay Leo kung paano baybayin ang pangalan nito, habang si Nico at Max ay nagtatawanan sa isang larong kanilang nilikha. Isang simpleng tanawin ng normalidad, isang bagay na akala niya ay hindi na niya muling mararanasan. Isang hapon, habang abala si Roberto sa pagtatapos ng isang mahalagang bahagi ng kanyang proyekto, isang malinaw na tunog ng doorbell ang bumasag sa katahimikan
ng kanyang konsentrasyon. Ilang sandali pa, isang malumanay na katok ang narinig niya sa pinto ng kanyang opisina. Sir Roberto, sabi ni Grace mula sa labas. Nandito po si Ma'am Catherine. Kumunot ang noo ni Roberto. Hindi nagpasabi ang kanyang hipag na bibisita ito. Tumayo siya at lumabas upang salubungin ito. Si Catherine ay nakatayo sa gitna ng sala na para bang pagmamay-ari niya ang lugar. Nakasuot ito ng isang mamahaling damit at ang hangin ay puno ng bango ng kanyang pabango. May dala siyang malalaking paper bag mula sa isang kilalang tindahan ng laruan. Ang kanyang nangiti ay perpekto, ngunit hindi ito umaabot sa kanyang mga mata. Ang kanyang tingin ay mabilis na lumibot sa paligid mula sa malinis na sahig sa nakaayos na mga libro hanggang kay Grace na tahimik na nakatayo sa gilid. Roberto, darling, sabi niya, ang boses ay matamis na parang pulot. Napadaan lang ako. I missed my boys so much. Yumakap siya kay Roberto bago lumuhod para yakapin ang tatlong bata. Hello, my angels. Look what Tita brought for you. Inilabas niya ang mga laruan, isang remote-controlled na drone para kay Nico, isang komplikadong building set para kay Max, at isang tablet na puno ng mga laro para kay Leo. Mga laruang magarbo-teknolohikal at malayo sa mga simpleng larong kahoy na kinagigiliwan nilang laruin kasama si Grace. Habang abala ang mga bata sa kanilang bagong mga laruan, bumaling si Catherine kay Roberto, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Grace. Mukhang maayos na ang lahat dito. Magaling kang pumili ng katulong. Ang salitang katulong ay binigkas niya na may bahagyang diin, isang banayad. Napaalala ng estado ni Grace sa bahay na yon. She's more than that, Catherine. Grace has been a lifesaver, sagot ni Roberto. Hindi napapansin ang tago nitong kahulugan. Nang magpunta si Roberto sa kusina upang kumuha ng maiinom, sinundan ito ni Catherine. Naiwan si Grace sa sala kasama ang mga bata. Ngunit kahit sa kanyang kinatatayuan, nararamdaman niya ang mga matang mapanuri ni Catherine na nakamasid sa bawat galaw niya. Maya-maya, habang nag-iisa si Grace sa kusina para maghanda ng merienda, pumasok si Catherine, isinara ng bahagya ang pinto. Grace, tama, simula niya ang kanyang matamis na ngiti ay hindi nagbabago. Nakakabilib ka. Hindi madaling alagaan ang tatlong bata, lalo na sa sitwasyon nila. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko, Ma'am Catherine, magalang na sagot ni Grace habang naghihiwa ng mansanas. Sumandal si Catherine, sa counter pinag-cruise ang kanyang mga braso. Alam mo, napakakomplikado ng pamilyang ito. Marami silang pinagdaanan. Ang kailangan talaga nila ay isang miyembro ng pamilya, isang taong tunay na kadugo nila. Ang isang empleyado, gaano man kahusay, ay hindi kailanman mapapalitan niyon. Ang bawat salita ay parang isang maliit na karayom, maingat na itinusok para hindi mag-iwan ng malaking sugat, ngunit sapat na para maramdaman ang sakit. Ito ay isang babala, isang paglalagay ng linya sa pagitan nila. Hindi nagpatinag si Grace. Tumingin siya kay Catherine nang may kalmadong ekspresyon. Naiintindihan ko po. Ang tanging hangad ko lang ay ang makatulong sa mga bata at kay Sir Roberto. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa labi ni Catherine. Good. As long as you know your place. Bumalik sila sa sala na para bang walang nangyari. Ngunit ang tensyon ay naiwan sa hangin. Kinahapunan habang naglalaro ang mga bata, aksidenteng natabig ni Nico ang kanyang baso ng juice at isang maliit na lawa ng orange juice ang kumalat sa makintab na sahig na gawa sa kahoy. Nico, saway sana ni Roberto, ngunit naunahan siya ni Grace. Ayos lang yan, Nico. Aksidente lang, sabi niya ng mahinahon. Kumuha siya ng basahan para punasan ito. Mula sa kabilang panig ng silid, nakita ni Grace ang isang kakaibang kilos. Si Catherine, na akala niya ay abala sa pagbabasa ng isang magazine, ay bahagyang itinaas ang kanyang telepono. Sa isang mabilis at halos hindi mahahalata na galaw itinutok nito ang kamera sa natapong juice sa sahig at kumuha ng litrato
bago mabilis na ibinaba ang telepono. Walang tunog, walang flash. Kung hindi lang matalas ang mata ni Grace, hindi niya ito mapapansin. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi iyon isang simpleng pagkuha ng litrato. Iyon ay pagkolekta. Pagkolekta ng ebidensya para saan, hindi siya nagsalita. Nagpatuloy siya sa paglilinis na para bang walang nakita. Ngunit ang imahe ng mabilis na pagkilos ni Catherine ay nakatatak na sa kanyang isipan. Nang oras na, para umalis si Catherine, dumating si Roberto mula sa kanyang opisina. Nakita niya ang hipag na mahigpit na niyayakap ang kanyang 3 anak. Ang mukha ni Catherine ay puno ng isang madamdaming pag-aalala, isang perpektong maskara ng pagmamahal. Tandaan niyo, bulong niya sa mga bata, ngunit sapat na ang lakas para marinig ni Roberto kahit anong mangyari, nandito lang si tita. Hinding-hindi hahayaan ni tita na may manakit sa inyo. Para kay Roberto, ang mga salitang yon ay naghatid ng kapanatagan. Isang patunay na meron pa ring pamilyang nagmamalasakit sa kanila, isang koneksyon sa kanyang yumaong asawa. Ngumiti siya. Salamat sa pagbisita, Catherine. The kids are lucky to have you. Ngunit mula sa may pintuan ng kusina nakatayo si Grace, tahimik na nagmamasid. Hindi pagmamahal ang kanyang nakita sa eksenang iyon. Hindi rin ito pag-aalala. Ito ay isang banta. At sa sandaling iyon, alam ni Grace na ang bagyo sa loob ng salaming bahay ay hindi pa tapos. Sa katunayan ito ay nagsisimula pa lamang. Isang linggo matapos ang kanyang huling pagbisita, tumawag si Catherine. Ang kanyang boses sa telepono ay puno ng sigla at paglalambing isang matamis na himig na halos makukumbinsi ang sinuman sa kanyang kabutihan. Roberto darling, naisip ko lang, bakit hindi niyo dalhin ang mga bata dito sa bahay ko sa Sabado? Ipaghahanda ko sila ng kanilang mga paboritong pagkain. At si Grace, syempre, pwedeng sumama para hindi siya mapagod sa pag-aalaga sa kanila. Ang alok ay tila perpekto, isang araw ng pahinga. Para kay Roberto, isang pagbabago ng kapaligiran para sa mga bata. Kahit na may bahagyang pag-aalinlangan, pumayag si Roberto. Mukhang magandang ideya yan, Catherine. Salamat. Kailangan niyang tapusin ang isang deadline at ang ilang oras ng katahimikan ay isang biyaya. Pagsapit ng Sabado, dumating si Grace sa marangyang tahanan ni Catherine kasama ang 3 bata. Ang bahay ay kabaligtaran ng kay Roberto, puno ito ng mga antigong kasangkapan, makakapal na kurtina at mga dekorasyong ginto. Para itong isang museo, malamig at walang buhay. Sinalubong sila ni Catherine na may malawak na ngiti, ang perpektong maskara ng isang mapagmahal na tiyahin. Welcome, my darlings, at Grace feel at home. Ituring mo na ring bahay mo ito. Ngunit sa buong araw naramdaman ni Grace na siya ay isang estranghero na sinusuri sa ilalim ng isang mikroskopyo, habang ang mga bata ay abala sa isang malaking playroom na halatang bihirang gamitin si Catherine ay hindi humihiwalay kay Grace. Ang kanyang mga tanong ay tila kaswal, ngunit ang bawat isa ay may tila tago na layunin. Kumusta naman si Roberto sa trabaho, tanong niya habang nagtitimpla ng tsa. Palagi pa rin ba siyang nagpupuyat? Siguro stressed siya, Ginagawa naman po niya ang lahat para balansihin ang trabaho at pamilya. Mamaingat na sagot ni Grace. At ang mga kliyente niya, hindi ba sila nagrereklamo? Narinig ko kasing medyo nagkakaproblema ang kumpanya nila. Patuloy ni Catherine, ang kanyang mga mata ay matalas naghihintay ng anumang senyales ng pagkumpirma. Si Grace ay nanatiling kalmado. Hindi ko po saklaw ang trabaho ni Sir Ma'am. Hindi doon natapos ang pag-uusisa ni Catherine. Lumipat ang usapan sa pinansyal na kalagayan. Siguro malaki ang gastos sa pagpapanatili ng ganoong kalaking bahay. No. At ang 3 bata. Ang tuition fee pa lang nakakalula na siguro. Sa bawat tanong naging mas malinaw kay Grace ang ginagawa ni Catherine. Naghahanap ito ng mga butas ng mga kahinaan. Nangongolekta ito ng impormasyon na maaaring gamitin laban kay Roberto.
Sa isang punto habang naghahanda si Grace ng tanghalian, sa malawak na kusina ni Catherine lumapit ito at sumandal sa pinto, nagmamasid. Alam mo Grace, sabi ni Catherine sa isang nagkukunwaring nag-aalalang tono, meron kaming isang kasambahay dati, si Elena. Napakabait. Mapagkakatiwalaan o iyon ang akala namin. Isang araw, natuklasan na lang namin na unti-unti niyang ninanakaw ang mga alahas ng nanay ko. Huminto siya tinitingnan ng reaksyon ni Grace. Nakakalungkot, pero mahirap talagang magtiwala sa mga tao ngayon. Kailangan mong maging sobrang maingat kung sino ang pinapapasok mo sa bahay mo at sa buhay mo. Ang kwento ay isang malinaw na babala, isang patagong paratang na nakabalot sa isang pekeng anekdota. Hindi umimik si Grace. Nagpatuloy lang siya sa paghiwa ng gulay, ngunit mas humigpit ang hawak niya sa kutsilyo. Ang pinakatusong galaw ni Catherine ay nangyari kinahapunan. Lumapit siya kay Max, ang pinakatahimik at mapagmasid sa tatlo na nag-iisang naglalaro sa isang sulok. Inabutan niya ito ng isang regalo, isang maliit na digital voice recorder na mukhang laruan. "Max, my sweet boy," sabi ni Catherine, ang kanyang boses ay malambing na parang bulong. "Alam kong minsan malungkot ka, di ba? At minsan mahirap magsabi ng nararamdaman mo." Lumuhod siya para maging kapantay nito. Kapag meron kang gustong sabihin pero nahihiya ka, o kapag may ginawa sa'yo na hindi mo gusto, ibulong mo lang dito. Itinuro niya ang maliit na butas ng mikropono. "Huwag kang mag-alala. Tita will listen to everything later. It will be our little secret, okay?" Mula sa di kalayuan na saksihan ni Grace ang buong eksena. Nanlamig siya. Hindi yun isang simpleng regalo. Iyon ay isang tool para sa manipulasyon. Isang paraan para makakuha ng mga salita mula sa isang inosenteng bata na maaring baluktutin at gamitin para sa sarili niyang masamang layunin. Nang gabing iyon, pagkauwi nila, sinubukan ni Grace na kausapin si Roberto. Hinintay niya hanggang sa makatulog ang mga bata. Sir Roberto, simula niya ng may pag-iingat. "Tungkol po kay Ma'am Catherine." Tumingin si Roberto mula sa kanyang laptop, ang kanyang mukha ay pagod. "O, kumusta ang araw niyo? Nag-enjoy ba ang mga bata?" "Opo, sir. Pero may mga napansin lang po ako," sabi ni Grace. Masyado po siyang matanong tungkol sa inyo. Sa trabaho, sa pera. At binigyan niya po si Max ng isang voice recorder. Kumunot ang noo ni Roberto, ngunit hindi sa pag-aalala, kundi sa bahagyang pagkainis. "Grace, I appreciate your concern, pero baka naman masyado ka lang nag-iisip. She's just being a concerned aunt. Siya na lang ang natitirang pamilya ni Maria. Natural lang na mag-alala siya sa amin. Pero sir, iba po ang pakiramdam ko. Parang may mali." Bumuntong hininga si Roberto. "Pagod ka lang siguro. Alam kong mahal na mahal ni Catherine ang mga pamangkin niya. Huwag na nating gawan ng issue ang kabutihan niya." Okay. Ang mga salita ni Roberto ay parang isang pader na biglang humarang sa pagitan nila. Napagtanto ni Grace na sa laban na ito, nag-iisa siya. Si Roberto ay bulag pa rin nababalutan ng tiwala sa isang pangalan, sa isang koneksyon ng dugo na akala niya ay sagrado. Tumango na lang si Grace. "Sige po, sir." Ngunit habang papalabas siya ng opisina, isang matatag na desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Kung hindi makikita ni Roberto ang panganib, kailangan niyang maging mga mata nito. Kailangan niyang protektahan ang mga batang yon, hindi lang mula sa kanilang kalungkutan, kundi mula rin sa isang kaaway na nagtatago sa ilalim ng perpektong maskara ng pagmamahal. Ang araw ng pinakamahalagang presentasyon ni Roberto ay dumating na may bigat sa hangin. Ito ang araw na magpapasya sa kapalaran ng kanyang kumpanya. Kung magtatagumpay siya, maililigtas niya ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Kung mabibigo siya, guguho niya ang lahat. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, umalis siya ng bahay na may kumpiyansa. Maayos ang lahat. Nakahanda na ang almusal at uniforme ng mga bata. Ang bahay ay payapa. Nag-iwan siya ng isang halik sa noo ng bawat natutulog niyang anak
at isang simpleng pasasalamat kay Grace. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka, sabi niya, at sa mga salitang yon, naramdaman ni Grace ang bigat ng tiwalang ipinagkaloob sa kanya. Ngunit ang kapayapaang iyon ay isang manipis na kumot lamang na nagtatakip sa isang namumuong bagyo. Hindi pa nagtatagal matapos umalis si Roberto, dumating si Catherine. Hindi ito nag-doorbell. Ginamit nito ang sarili nitong susi para buksan ang pinto sa likod bahay, isang kilos na nagpakita ng kanyang pakiramdam ng pagmamay-ari sa lugar. Grace, good morning, masayang bati nito, may dalang isang malaking kahon ng mamahaling donuts. Naisip kong baka kailangan mo ng tulong ngayon. Alam kong malaking araw ito para kay Roberto, kaya ako na muna ang bahala sa mga bata para makapag-focus ka sa gawaing bahay. Ang alok ay tila napakabait, ngunit ang mga mata ni Grace ay napako sa isang bagay na kumikinang sa loob ng isa pang paper bag na dala ni Catherine. Isang teddy bear, isang malaki at malambot na teddy bear na may isang maliit at halos hindi mahahalata na itim na tuldok sa gitna ng isa nitong mata. Naramdaman ni Grace ang panlalamig. Isang spy camera. Ngumiti lang siya. Napakabait niyo po, Ma'am Catherine. Siguradong matutuwa po ang mga bata. Sa buong umaga, ginawa ni Catherine ang lahat para lumikha ng perpektong ilusyon ng isang mapagmahal na tiyahin. Naglaro siya kasama ang mga bata. Nagbasa siya ng mga kwento, ngunit sa bawat pagkakataon, ang kanyang mga galaw ay may kalkulasyon. Habang abala si Grace sa paghahanda ng pananghalian, sinamantala ni Catherine ang pagkakataon. Mga bata, may sorpresa ako para kay Tito Roberto niyo, sabi niya. Ilagay natin itong si Mr. Cuddles sa opisina niya para pag-uwi niya masaya siya. Sinundan siya ng mga bata, tuwang-tuwa sa bagong laruan. Maingat na inilagay ni Catherine ang teddy bear sa isang estante na may perpektong anggulo, nakikita ang buong opisina, lalo na ang mesa ni Roberto, kung saan nakakalat ang kanyang mga sensitibong dokumento. Matapos yon ang kanyang mga kilos ay naging mas mapangahas. Inaya niya ang mga bata sa hardin. Ang init, mas masarap maglaro ng walang sapatos. Sabi niya, hinihikayat ang mga bata natanggalin ang kanilang mga tsinelas at tumakbo sa damuhan. Pagkatapos, sinadya niyang matabig ang isang pitsel ng malamig na tubig na nag-iwan ng malaking mantsa ng putik sa mga damit ng mga bata. At sa bawat pagkakataong ito, mabilis niyang kinukuha ang kanyang telepono. Isang mabilis na pag-click. Larawan ng mga batang marurumi. Larawan ng mga batang nakayapak. Larawan ng isang magulong hardin. Ang bawat larawan ay isang bala na inihahanda niya para sa kanyang pag-atake. Nagmamasid si Grace mula sa bintana ng kusina. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis. Hindi na ito simpleng hinala. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan. Nagpasya siyang harapin ito. Lumabas siya ng kusina, ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Kinuha niya ang isang tuwalya at lumapit sa mga bata. Mga anak, pasok na tayo sa loob. Magpalit na tayo ng damit, sabi niya, sa isang malumanay, ngunit matatag na boses. Tumingin si Catherine sa kanya, ang kanyang mga labi ay nakangiti, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig. Hayaan mo na sila, Grace. Nag-e-enjoy sila. Baka po sila magkasakit, sagot ni Grace, hindi inaalis ang kanyang tingin kay Catherine. Sa sandaling iyon, ang dalawang babae ay nagtitigan sa gitna ng hardin. Ang mga bata na nakaramdam ng tensyon ay tumahimik. Ang hangin ay napuno ng mga salitang hindi binibigkas. Dinala ni Grace ang mga bata sa loob. Habang pinapalitan niya sila ng damit, bumalik si Catherine sa kusina. Nang sumunod si Grace, nakita niya si Catherine na nakatayo malapit sa mga architectural plans ni Roberto na naiwan sa mesa. May hawak itong baso ng grape juice. Sa isang kilos na puno ng kasamaan, bahagyang ikiniling ni Catherine ang baso. Ang matingkad na kulay ubeng likido ay dumanak sa isang sulok ng mamahaling papel, kumakalat na parang lason. Oh my goodness, sigaw ni Catherine. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng pagkagulat. Ang clumsy ko talaga.
At ang mga bata, sila siguro ang nag-iwan nito dito. Naku, magagalit ang Tito Roberto nila. Iyon na ang huling patak. Humarap si Grace kay Catherine, ang kanyang katawan ay nanginginig sa pinipigilang galit. Ano po ba talaga ang ginagawa ninyo? Tanong niya, ang kanyang boses ay mababa at diretso. Ang nangiti ni Catherine ay nawala na palitan ng isang mapanuyang nangisi. Ang ginagawa ko ang dapat gawin ng isang responsableng tiyahin. Tinitiyak kong napoprotektahan ang mga pamangkin ko sa pamamagitan ng paninira, giit ni Grace. Sa pagkuha ng mga litrato, sa paglalagay ng kamera sa opisina niya, bahagyang nanlaki ang mga mata ni Catherine sa sorpresa, ngunit mabilis din itong nakabawi. Wala kang alam sa mga sinasabi mo. Alam ko po ang nakikita ko, matapang na sabi ni Grace. At ang nakikita ko ay isang taong desperadong sirain ang pamilyang ito. Isang malamig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Catherine. At sino ka para pigilan ako? Isa ka lang katulong, isang nobody. Sa isang salita ko lang kay Roberto, mawawala ka sa buhay nila magpakailanman. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng isang malamig na conference room, si Roberto ay nasa gitna ng kanyang presentasyon. Ang kanyang boses ay puno ng passion habang ipinapaliwanag niya ang kanyang vision. Ang mga kliyente ay nakikinig. Nang mabuti, ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng paghanga. Malapit na siya sa tagumpay. Bigla ang kanyang telepono na naka-silent mode sa ibabaw ng mesa ay umilaw. Isang text message mula kay Catherine. Hindi niya ito pinansin. Pagkatapos isa pa at isa pa. At sa wakas isang tawag. Karaniwan hindi niya ito sasagutin. Ngunit isang masamang kutob ang biglang bumalot sa kanya. Humingi siya ng paumanhin sa mga kliyente at lumabas ng silid. Catherine, nasa gitna ako ng isang bagay na napakahalaga, Roberto. Ang boses sa kabilang linya ay puno ng gulat at nanginginig sa pekeng luha. Kailangan mong umuwi ngayon din si Grace. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa kanya. Hindi siya okay. Ang mga bata, nasa panganib sila. Ang mundo ni Roberto ay biglang tumigil. Ang mga salita ni Catherine ay tumusok sa puso ni Roberto na parang mga bubog ng yelo. Ang mga bata, nasa panganib sila. Ang apat na salitang iyon ay sapat na para burahin ang lahat ng lohika sa kanyang isipan. "Excuse me, a family emergency," sabi niya sa isang naguguluhang si Francis bago tumakbo palabas ng conference room. Hindi niya pinansin ang mga nagtatakang tingin ng mga kliyente, ang mga importanteng tao na lumipad mula sa ibang bansa para lamang sa kanya. Sa sandaling iyon, wala silang halaga. Habang nagmamadali siyang bumaba sa elevator, ang bawat salita ni Catherine ay umuulit sa kanyang isipan, pinalalakas ng sarili niyang takot at pagdududa. "Nakita ko siyang palihim na pumapasok sa opisina mo. Hinahayaan niyang maglaro ang mga bata ng mag-isa." Ang mga dating babala ni Catherine na dati niyang isinasantabi ay bumalik ngayon na may bigat ng isang katotohanang nakakakilabot. "Ang tanga mo, Roberto," sabi niya sa kanyang sarili. Nagtiwala ka kaagad. Ang pagmamaneho niya pauwi ay isang galit na paglalakbay. Ang bawat preno ay biglaan, ang bawat liko ay mabilis. Ang mga busina ng ibang sasakyan ay ingay lamang sa kanyang pandinig. Ang tanging nakikita niya ay ang mga mukha ng kanyang mga anak, umiiyak na sasaktan nag-iisa. Ang imahe ni Grace na dati simbolo ng kapayapaan ay nagbago sa kanyang isipan. Siya na ngayon ang traidor, ang ahas na pinapasok niya sa kanyang paraiso. Ang lahat ng kabutihan nito ay isa lamang paunang palabas, isang bitag na perpektong inilatag para makuha ang kanyang tiwala. Nang marating niya ang kanyang bahay, ang gate ay bahagyang nakabukas. Padabog niyang ipinarada ang kanyang sasakyan, hindi na inabala pang patayin ang makina. Lumabas siya, ang kanyang suit jacket ay gusot, ang kanyang paghinga ay mabigat. Tinulak niya ang pinto. "Leo, Nico, Max," sigaw niya. Ang sagot ay katahimikan.
Isang katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Ang sala ay walang tao. Ang kusina malinis at maayos ay parang isang eksena sa isang pelikulang suspense. Ang mga bakas ng tinapon na grape juice sa kanyang mga plano ay nakakalat pa rin sa mesa, isang tahimik na saksi sa isang krimen na hindi pa niya lubos na naiintindihan. Tumakbo siya paakyat ng hagdanan, 2 baitang sa bawat hakbang. Ang kanyang puso ay kumakabog sa kanyang lalamunan. Mga anak, binuksan niya ang pinto ng kanilang silid. Walang tao. Ang banyo, walang tao. Ang sarili niyang kwarto, walang tao. Isang alon ng purong takot ang bumalot sa kanya, mas malamig pa kaysa sa kamatayan. Nasaan sila? Ano ang ginawa ng babaeng yon sa kanila? Bumaba siya ng hagdanan, ang kanyang mga hakbang ay mas mabilis, mas desperado. At doon sa gitna ng kanyang pagkasindak, isang tunog ang umabot sa kanyang pandinig. Hindi ito iyak, hindi ito sigaw ng takot. Ito ay halakhak. Malinis dalisay at puno ng kagalakan. Nanggagaling ito sa likod bahay. Naglakad siya patungo sa malaking sliding glass door na nakaharap sa hardin. Ang kanyang galit ay nagbabalik ngayon ay may kasamang pagkalito. Anong klaseng laro ito? At nang tumingin siya sa labas, ang buong mundo niya ay huminto. Ang galit, ang takot, ang pag-aapura, lahat ay nagyelo sa kanyang mga ugat. Sa gitna ng luntiang damuhan, sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno ng mangga, ay isang tanawin na direktang kinuha mula sa isang panaginip. Isang malaking puting kumot ang nakalatag sa damo. Sa ibabaw nito, isang maliit na tent na gawa sa mga kumot at unan ang nakatayo. Sa loob ng tent, nakaupo ang kanyang 3 anak. Ang kanilang mga mukha ay nagliliwanag sa tuwa. At sa tabi nila, nakaluhod si Grace. May hawak na isang libro ng mga kwento. Ang kanyang boses ay malumanay at masigla habang ginagampanan niya ang iba't ibang karakter na nagiging sanhi ng walang tigil na pagtawa ng mga bata. Si Nico ay humahagik-gik, si Max ay napapangiti ng malapad, at si Leo, ang kanyang sensitibong anak, ay nakatingin kay Grace na may purong paghanga. Walang panganib, walang kapabayaan. Ang tanging naroroon ay kapayapaan at isang uri ng kagalakan na matagal nang nawala sa tahanang iyon. Ngunit ang isipan ni Roberto ay nalason na. Ang nakikita niya ay hindi katotohanan. Ang nakikita niya ay isang panlilinlang, isang perpektong pag-arte. Ang galit na itinanim ni Catherine sa kanya ay masyadong malalim para mabura ng isang magandang tanawin. Huminga siya ng malalim at itinulak ang glass door. Ang tunog ay nagpatigil sa kanilang tawanan. 4 na pares ng mga mata ang sabay-sabay na tumingin sa kanya. Roberto, ang aga mo yata, simula ni Grace. Ngunit ang kanyang mga salita ay naputol nang makita niya ang ekspresyon sa mukha ni Roberto. Hindi siya pinansin ni Roberto. Tumingin siya sa paligid, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng anumang ebidensya na magpapatunay sa kanyang mga hinala. At nakita niya ito. Sa tabi ng kumot, may isang maliit na tumpok ng mga libro. Mga libro tungkol sa sining arkitektura, mga mamahaling libro mula sa kanyang personal na koleksyon sa opisina. Nakita ko siyang palihim na pumapasok sa opisina mo. Iyon na, ang pruweba. Para sa kanya ito, ang katibayan na nilabag ni Grace ang kanyang pribadong espasyo. Ito ba ang pag-aalaga na sinasabi mo? Sigaw niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na hardin. Ang mga bata ay napaurong sa takot. Si Leo ay nagsimulang umiyak. Si Grace ay tumayo, ang kanyang katawan ay nagsisilbing panangga sa pagitan ni Roberto at ng mga bata. Ang kanyang mukha ay hindi takot, kundi puno ng pagkabigla at matinding kalungkutan. Roberto, anong sinasabi mo? Huwag kang magmaang-maangan, lumapit si Roberto. Sa kanyang bulag na galit, isinipa niya ang tumpok ng mga libro. Ang mga pahina ay kumalat sa damuhan na parang mga sugatang ibon. Ang tunog ng kanyang sapatos
na tumatama sa makapal na pabalat ay malakas at marahas. Ang malakas na tunog ay nagpagulat sa mga bata. Ang iyak ni Leo ay lumakas. Si Nico ay napakapit sa binti ni Grace. Kahit si Max ay napaluha. Tingnan mo ang ginawa mo, sigaw ni Roberto. Itinuturo ang umiiyak na mga bata. Ngunit ang kanyang akusasyon ay para kay Grace. Pinabayaan mo sila. Nilusob mo ang opisina ko. Ano pa ang ginawa mo? Ano pa ang kinuha mo? Ang mga akusasyon ay walang batayan, puno ng lason mula sa iba. Ngunit sa pandinig ng mga bata, ang tanging narinig nila ay ang galit na boses ng kanilang ama na nakatutok sa nag-iisang tao na nagbigay sa kanila ng kapayapaan. Si Grace ay tumayo ng tuwid, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit hindi dahil sa takot. Ito ay dahil sa sakit. Sakit para sa mga bata. Sakit para sa lalaking nasa harapan niya na nilalamon ng isang kasinungalingan. Hindi siya sumigaw pabalik. Hindi siya nakipagtalo. Hinayaan niyang ilabas ni Roberto ang lahat ng kanyang galit. At nang sa wakas ay huminto ito para huminga, nagsalita si Grace. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit malinaw at matatag. Ang galit mo ang bumubulag sa'yo, sabi niya. Ang taong dapat mong tanungin ay hindi ako. Huminga siya ng malalim, inilabas ang isang bagay mula sa kanyang bulsa at inilahad ito sa kanyang palad. Tumawag siya sa'yo, hindi ba, tanong ni Grace. Bago ka magbitaw ng isa pang salita, tingnan mo muna ito. Sa kanyang palad, nakapatong ang isang maliit at itim na bagay. Isang bagay na kinuha niya mula sa mata ng isang teddy bear. Ang spy camera. Nakatitig si Roberto sa maliit na itim na bagay sa palad ni Grace. Ang kanyang galit na ilang sandali lang ang nakalipas ay parang isang nag-aalab na apoy ay biglang napalitan ng isang malamig at nakakaparalisang pagkalito. Isang kamera, isang napakaliit na kamera. Saan ito nanggaling? Ang umiiyak na mga bata sa likuran ni Grace ay nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Nakita niya ang takot sa kanilang mga mata. Takot na siya ang sanhi. Isang matinding kirot ng pagsisisi ang tumusok sa kanyang dibdib, ngunit ang kanyang isipan ay gulong-gulo pa rin para lubos itong maunawaan. Ano? Ano yan? Tanong niya, ang kanyang boses ay bahagya ng bumaba, ngunit puno pa rin ng pagdududa. Hindi sumagot si Grace sa tanong niya. Sa halip, lumingon siya sa mga bata. Yumuko siya at niyakap silang tatlo. Mga anak, pumasok muna kayo sa loob, kasama si Yaya. Okay? May pag-uusapan lang kami ng papa ninyo. Huwag kayong mag-alala, ayos lang ang lahat. Ang kanyang boses ay mahimalang nagpakalma sa mga bata. Tumango sila, ang kanilang mga mukha ay basa pa sa luha at dahan-dahang pumasok sa loob ng bahay. Si Leo ay lumingon papabalik, ang kanyang mga mata ay nagtatanong bago isinara ang pinto. Nang sila na lang dalawa ang naiwan sa hardin, sa gitna ng mga nagkalat na libro at ng wasak na kapayapaan, muling hinarap ni Grace to si Roberto. Ang kanyang ekspresyon ay hindi na malungkot. Ito ay seryoso, matatag at puno ng isang nakakakilabot na kalinawan. Sumunod ka sa akin, sabi niya, hindi bilang isang utos, kundi bilang isang kinakailangang hakbang. Naglakad siya patungo sa opisina ni Roberto. Sumunod si Roberto, ang kanyang mga paa ay parang may sariling isip, habang ang kanyang utak ay pilit na pinagdudugtong ang mga piraso ng isang palaisipan na hindi niya maintindihan. Pagdating nila sa opisina, itinuro ni Grace ang estante. Doon nakaupo ang malaking teddy bear. Ang isang mata nito ay blanko at walang buhay. Regalo niya kaninang umaga, sabi ni Grace, para raw may magbantay sa'yo pag uwi mo. Pagkatapos, inilahad niya ang lahat. Isinalaysay niya ang bawat detalye, hindi sa isang madamdaming paraan, kundi sa isang kalmado at sunod-sunod na pagkukwento ng mga katotohanan. Ikinuwento niya ang mga kahina-hinalang pagbisita ni Catherine, ang mga tila inosenteng tanong tungkol sa pera at trabaho, ang kwento tungkol sa magnanakaw na katulong isang malinaw na pagbabanta. Ang voice recorder na ibinigay kay Max, isang tool
para sa manipulasyon at ang mga litrato ang natapong juice ang mga batang nakayapak, ang maruruming damit, lahat ay kinunan ng palihim mga piraso ng ebidensya na maingat na kinolekta. Ang mga librong isinipa mo kanina, patuloy ni Grace ang kanyang boses, ay walang bahid ng panunumbat, ako ang kumuha niyan. Dahil umiiyak si Leo kaninang umaga, naaalala ang mama niya. Naalala ko ang sinabi mo na mahilig siyang tumingin sa mga libro mo ng sining. Kaya kinuha ko ang mga ito para ipakita sa kanya, para ipaalala sa kanya ang isang masayang alaala. Iyon lang. Bawat salita ni Grace ay parang isang patak ng malamig na tubig sa nag-aapoy na isipan ni Roberto. Ang mga eksenang nakita niya sa kanyang galit, ang kapabayaan ng pagtataksil ay unti-unting natutunaw at napapalitan ng isang mas malinaw at mas nakakatakot na larawan. Ang larawan ng isang masusing pinaplanong paninira, ngunit may bahagi pa rin sa kanya na ayaw maniwala. Si Catherine, ang kapatid ng kanyang asawa, bakit hindi? Hindi ko maintindihan. Sabi ni Roberto ang kanyang boses ay halos isang bulong. Bakit niya gagawin to? Tumingin si Grace sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng awa. Dahil gusto niyang maniwala ka na ako ang problema. Gusto niyang maniwala ka na hindi mo na kaya na pabaya kang ama. Gusto niyang sirain ang tiwala mo sa akin para muli kang maiwang mag-isa at walang tulong. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mukha ni Roberto. Alam niyang kailangan niya ng isang bagay na hindi matatawaran, isang bagay na solidong katibayan. Kung hindi ka pa rin naniniwala sa akin, sabi ni Grace ang kanyang boses ay matatag, buksan mo ang pinakataas na drawer ng file cabinet mo. Iyon ang huli niyang hinalungkat bago siya tumawag sa'yo. Naglakad si Roberto patungo sa metal na file cabinet na para bang naglalakad siya patungo sa isang bitayan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na huwag itong gawin, na huwag buksan ang kahon ng Pandora. Ngunit binuksan niya ito. Ang drawer ay dumulas ng may mahinang tunog. Sa ibabaw ng mga lumang folder, may isang malaki at makapal na brown envelope na hindi niya kailanman nakita dati. Ang pangalan niya ay nakasulat dito, ngunit hindi ito ang kanyang sulat kamay. Nanginginig niyang kinuha ang envelope. Mabigat ito. Napakabigat. Binuksan niya ito at inilabas ang mga papel sa loob. Ang mga unang pahina ay mga legal na dokumento, puno ng mga salitang hindi niya lubos na maunawaan. Ngunit habang nagpapatuloy siya sa pagbabasa, ang mga salita ay nagsimulang maging malinaw at ang bawat isa ay parang isang saksak sa kanyang puso. Petition for custody. In light of the father's Roberto de la Cruz emotional instability, a consistent pattern of neglect, unsuitable and dangerous living environment for the children, hiring of unvetted and questionable household help, at sa likod ng mga dokumento naroon ang mga ebidensya. Ang mga litrato na kinunan ni Catherine. Ang litrato ng natapong juice ngayon ay may caption na unsanitary conditions. Ang litrato ng mga batang nakayapak may caption na child endangerment. Mayroon pang isang transcript ng isang audio recording, malamang mula sa voice recorder ni Max, kung saan maririnig ang isang bata na umiiyak at hinahanap ang kanyang ina na ngayon ay ginagamit bilang patunay ng kanyang mental anguish sa ilalim ng pangangalaga ni Roberto. Ang mga papel ay nalaglag mula sa kanyang mga nanginginig na kamay. Ang mga ito ay kumalat sa sahig, isang puting dagat ng kasinungalingan at pagtataksil. Na pasandal siya sa pader, ang kanyang mga binti ay biglang nanghina. Ang hangin ay tila naubos sa silid. Hindi ito isang simpleng alitan. Hindi ito isang simpleng hindi pagkakaunawaan. Ito ay isang planadong pag-atake. Isang pagtatangka na kunin ang pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay, ang kanyang mga anak. Ang pagtataksil ay mas masakit pa kaysa sa kalungkutan ng pagkawala ni Maria. Ang sakit na yon ay malinis, kahit gaano kapait. Ito ang pagtataksil na ito
ay marumi na kalalason at nanggaling pa sa nag-iisang tao na inakala niyang kakampi niya. Tumingala siya, ang kanyang mga mata ay puno ng isang sakit na hindi kayang ilarawan ng mga salita. Tumingin siya kay Grace, ang babaeng ilang minuto lang ang nakalipas ay kanyang sinigawan at inakusahan. Ang babaeng sa kabila ng lahat ay nanatili para ipakita sa kanya ang katotohanan. Ang kanyang bibig ay bumuka, ngunit walang salitang lumabas. Tanging isang mahinang tunog ng paghingi ng tulong. Ano? Bulong niya, ang kanyang boses ay basag at puno ng kawalan ng pag-asa. Ano ang gagawin ko ngayon? Ang tanong ni Roberto ay nakabitin sa mabigat na katahimikan ng opisina. Isang tanong na hindi humihingi ng simpleng sagot, kundi ng kaligtasan. Ang kanyang mukha na kanina'y pinaghalong galit at pagkalito ay isa na ngayong larawan ng lubos na pagkawasak. Para siyang isang gusaling gumuho, ang matibay na pundasyon ng kanyang mundo ay biglang nawasak. Lumapit si Grace, hindi para hawakan siya, kundi para pulutin ang mga papel na nakakalat sa sahig. Isa-isa niyang inayos ang mga ito, ang bawat piraso ng kasinungalingan, at maingat na isinilid pabalik sa brown envelope. Ang kanyang kilos ay kalmado at may layunin, isang matatag na presensya sa gitna ng kaguluhan. Pasensya na, bulong ni Roberto, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Hindi ito isang simpleng paghingi ng tawad para sa kanyang mga sigaw. Ito ay isang malalim na pagsisisi para sa kanyang pagkabulag, para sa sakit na idinulot niya, hindi lang kay Grace, kundi lalo na sa kanyang mga anak. Patawarin mo ako. Ibinaba ni Grace ang envelope sa mesa. Tumingin siya kay Roberto, ang kanyang mga mata ay walang bahid ng panunumbat, tanging isang malalim na pag-unawa. Sir, sabi niya, nang mahinahon, hindi ito ang oras para sa pagsisisi. Ito ang oras para kumilos. Ang mga anak ninyo, kailangan nila kayong maging malakas ngayon. Higit kailanman. Ang mga salitang iyon, simple ngunit puno ng katotohanan, ay parang isang sampal na gumising kay Roberto mula sa kanyang pagkatulala. Tama si Grace. Ang pagpapadala sa sakit at galit ay eksakto kung ano ang gusto ni Catherine. Ang pagiging biktima ay ang bitag na inihanda nito para sa kanya. Tumango siya dahan-dahan. Isang maliit na kislap ng determinasyon ang nagsimulang sumilay sa kanyang mga matang namumugto. Kinuha niya ang kanyang telepono, ang kanyang mga daliri ay nanginginig pa rin. Ngunit ngayon ay mayroon ng direksyon. Nag-scroll siya sa kanyang mga contact at pinindot ang pangalan ni Francis. Anong nangyari? Ayos ka lang ba? Ang mga kliyente. Francis, kalimutan mo muna ang mga kliyente. Putol ni Roberto. Ang kanyang boses ay garalgal. Ngunit may bagong bigat. Kailangan ko ng tulong mo. Hindi bilang business partner, kundi bilang kaibigan. Isang malaking gulo ito. Walang pag-aalinlangan sa boses ni Francis. Nasaan ka? Papunta na ako. Habang hinihintay si Francis, bumalik si Roberto sa sala. Ang tatlong bata ay magkakasamang nakaupo sa sofa, tahimik na nanonood ng cartoons. Ang kanilang mga mata ay malungkot. Ang ingay mula sa telebisyon ay hindi kayang itago ang bigat ng tensyon na naiwan sa bahay. Naupo si Roberto sa sahig sa harap nila. Walang mga salitang lumabas sa kanyang bibig. Inabot lang niya ang kanyang mga kamay. Isa-isang lumapit ang mga bata. Si Leo ang nauna yumakap nang mahigpit sa kanyang leeg. Sumunod si Nico, isiniksik ang kanyang mukha sa dibdib ng ama. At si Max, ang tahimik, na si Max ay simpleng ipinatong ang kanyang ulo sa balikat ni Roberto. Niyakap niya silang tatlo nang sabay-sabay. Isinara niya ang kanyang mga mata at nilanghap ang amoy ng kanyang mga anak. Sa sandaling iyon, hindi siya isang sikat na arkitekto, hindi isang nabigong negosyante. Isa lamang siyang ama at sa kanyang mga bisig ay hawak niya ang kanyang buong mundo. Hindi niya sinabi ang mga nangyari, hindi niya sinubukang magpaliwanag.
Ipinadama lang niya sa kanila sa pamamagitan ng init ng kanyang yakap ang isang tahimik na pangako. Proprotektahan ko kayo. Kahit anong mangyari, dumating si Francis na may bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha. Sa opisina, ipinakita ni Roberto ang envelope. Habang binabasa ni Francis ang mga dokumento, ang kanyang pag-aalala ay napalitan ng galit. Ang demonyo niyang hipagbulalas ni Francis, ibinagsak ang mga papel sa mesa. Ito ay planado. Rob, matagal na niyang pinaplano ito. Kailangan mo ng pinakamahusay na abogado. Kinuha ni Francis ang kanyang telepono at nagsimulang mag-dial. May kilala ako, si Attorney Reyes, para siyang bulldog sa korte. Walang kasong isinuko. Habang si Francis ay abala sa pakikipag-usap sa telepono, lumabas si Roberto. Nakita niya si Grace sa kusina, tahimik na naghahanda ng hapunan para sa mga bata na para bang isa itong ordinaryong araw. Ang kanyang simpleng pagkilos ng pag-aalaga ay isang matibay na angkla sa gitna ng nagngangalit na dagat. Grace, sabi ni Roberto. Lumingon ito. Salamat, sabi niya. Salamat sa lahat. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Grace. Kumain na po muna kayo, sir. Kailangan niyo ng lakas. Nang gabing iyon, matapos umalis ni Francis na may mga plano ng nakalatag at matapos mapatulog ni Roberto, ang mga bata, isang tawag ang pumasok sa kanyang telepono. Isang numero na pamilyar sa kanya. Si Catherine. Nag-alinlangan siya, ngunit sinagot niya ito. Roberto, darling, kumusta ka na? Ang boses ni Catherine ay puno ng pekeng pag-aalala, matamis na parang lason. Narinig ko ang nangyari sa presentasyon mo. I'm so sorry. Nag-aalala ako sa'yo. Baka masyado ka nang napapagod. Okay lang ba ang mga bata? Huminga ng malalim si Roberto. Ang dating galit ay wala na. Napalitan ito ng isang malamig at matalas na determinasyon. Ayos lang kami. Catherine, sagot niya, ang kanyang boses ay kalmado at walang emosyon na lalong nakakakilabot. Pero may mga bagay tayong kailangang pag-usapan. Ikaw at ako. Of course, darling. Anything. Gusto mo bang pumunta ako dyan? Hindi, sabi ni Roberto. Magkita tayo bukas ng umaga. Sa opisina ng abogado ko. Isang sandali ng katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Isang maliit na siwang sa kanyang perpektong pagkukunwari. Abogado, nauutal na tanong ni Catherine. Oo, sabi ni Roberto. Dalhin mo na rin ang abogado mo. Kakailanganin mo siya. At bago pa man makasagot si Catherine, ibinaba na ni Roberto ang tawag. Tumingin siya sa labas ng salaming bintana sa madilim na hardin kung saan gumuho at muling nabuo ang kanyang mundo sa loob lamang ng ilang oras. Ang laban ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang. Ngunit ngayon, hindi na siya bulag at hindi na siya nag-iisa. Ang mga pundasyon ng kanyang bahay ay maaaring nayanig. Ngunit sa gabing iyon, sa gitna ng mga guho, nagsimula siyang magtayo muli. Ang conference room sa law office ni Attorney Reyes ay malamig at formal. Ang tanging dekorasyon sa dingding ay mga naka-frame na diploma at sertipiko, mga tahimik na saksi sa hindi mabilang na mga laban na naganap sa loob ng silid na yon. Nakaupo si Roberto sa isang panig ng malaking mahogany na mesa katabi ang kanyang abogado, isang babaeng may matalas na tingin at tindig na hindi natitinag. Sa tapat nila may dalawang bakanteng upuan. Pumasok si Catherine. Suot ang kanyang pinakamahusay na damit, ang kanyang muka ay maingat na inayos para magmukhang biktima, nag-aalala, nalulungkot at bahagyang nasasaktan. Kasama niya ang kanyang sariling abogado, isang lalaking mukhang mas sanay sa mga corporate deals kaysa sa mga alitan sa pamilya. Roberto, anong ibig sabihin ng lahat ng ito? Simula ni Catherine, ang kanyang boses ay nanginginig sa perpektong pagkukunwari. Pinag-alala mo ako. Bakit kailangan pa nating umabot sa ganito? Hindi sumagot si Roberto. Tumingin lang siya sa kanya, ang kanyang mga mata ay kalmado at walang mababasa na emosyon. Ang kanyang katahimikan ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw.
Hinarap ni Catherine si Attorney Reyes. Ma'am, hindi ko maintindihan. Mahal na mahal ko ang mga pamangkin ko. Ang kapatid ko si Maria, bago siya pumanaw, ipinangako ko sa kanya na babantayan ko ang kanyang pamilya. Ang tanging ginagawa ko lang ay tuparin ang pangakong yon. Nagpatuloy siya sa kanyang talumpati, inilalarawan si Roberto bilang isang amang nalulunod sa kalungkutan, isang taong pabaya dahil sa kanyang pagdadalamhati. At pagkatapos, itinutok niya ang kanyang mga sandata kay Grace at ang babaeng yon. Si Grace, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pekeng awa. Nakita ko sa sarili kong mga mata kung paano niya pinababayaan ang mga bata. Iniiwan silang marurumi, hinahayaang maglaro sa mga delikadong lugar. Nakita ko pa siyang palihim na pumapasok sa pribadong opisina ni Roberto. Sino ang nakakaalam kung ano ang kanyang mga motibo? Ang tanging gusto ko lang ay protektahan ang aking pamilya mula sa mga taong tulad niya. Hinayaan siya ni Roberto na magsalita. Hinayaan niyang ilabas ang bawat kasinungalingan, bawat baluktot na katotohanan. Hinayaan niyang humukay siya ng mas malalim sa sarili niyang libingan. Nang sa wakas ay huminto si Catherine, huminga ito ng malalim na para bang naglabas ng isang mabigat na pasanin at tumingin kay Roberto na may mga matang nagmamakaawa. Sa sandaling iyon, kumilos si Roberto. Hindi siya nagsalita. Dahan-dahan kinuha niya ang isang maliit na bagay mula sa kanyang bulsa at ipinatong ito sa gitna ng makintab na mesa. Ang maliit na spy camera. Ang pagbabago sa mukha ni Catherine ay mabilis at hindi maikakaila. Ang maskara ng pag-aalala ay nabasag at sa isang iglap, isang kislap ng purong takot ang dumaan sa kanyang mga mata bago niya ito mabilis na itinago. Ano yan? Tanong niya. Ang kanyang boses ay biglang nawalan ng panginginig at naging matinis. Hindi pa rin sumagot si Roberto. Kinuha niya ang malaking brown envelope at marahan itong inilapag sa tabi ng kamera. Ang tunog ng papel na bumagsak sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid, Petition for Custody. Ang abogado ni Catherine ay napasulyap sa envelope. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkabigla. Malinaw na hindi niya alam ang buong lawak ng mga plano ng kanyang kliyente. Sa wakas nagsalita si Roberto. Ang kanyang boses ay hindi galit. Ito ay malamig matalas at walang anumang bahid ng damdamin. Lahat ng ginawa mo, Catherine, simula niya lahat ng pagbisita, lahat ng regalo, lahat ng pekeng pag-aalala. Hindi iyon dahil sa pagmamahal. Tumayo siya, ang kanyang presensya ay biglang naging nangingibabaw sa silid. Kumuha siya ng isa pang folder, isa na hindi pa nakikita ni Catherine, at binuksan ito sa mesa. Ito ay dahil dito. Inilatag niya ang mga dokumento, mga bank statement, mga liham mula sa mga kolektor ng utang, isang notice of foreclosure para sa kanyang marangyang bahay, isang detalyadong ulat ng kanyang bagsak na negosyo. Lubog ka sa utang, Catherine, patuloy ni Roberto. Kailangan mo ng pera. At alam mo na may malaking trust fund si Maria para sa mga bata, isang pondo na hindi mo magagalaw hanggat nasa akin ang kustodiya. Hindi totoo yan. Isang kasinungalingan, sigaw ni Catherine. Sa wakas ay nawala na ang lahat ng kanyang pagkukunwari. Isang kasinungalingan, tanong ni Roberto. Tulad ng kasinungalingang pinabayaan ko ang aking mga anak. Tulad ng kasinungalingang si Grace ay isang panganib. Itinuro niya ang envelope. Sinubukan mong agawin ang aking mga anak, Catherine. Sinubukan mong sirain ang natitira sa aking pamilya para lamang sa pera. Ang mukha ni Catherine ay namutla. Tumingin siya sa kanyang abogado para humingi ng tulong, ngunit ang lalaki ay nakatingin lamang sa mga dokumento sa mesa. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng propesyonal na pagkagulat. Mayroon kaming mga testigo. Mamahinahong, sabi ni Attorney Reyes nagsalita sa unang pagkakataon. Ang mga dating kasambahay mo na handang tumestigo sa iyong pag-uugali. Mayroon din kaming security footage mula sa subdivision ni Mr. De La Cruz
na nagpapakita ng iyong paulit-ulit na pagbisita ng walang paalam. At syempre, meron tayong maliit na bagay na ito. Itinuro niya ang kamera. Ang paglalagay ng recording device sa isang pribadong ari-arian nang walang pahintulot ay isang seryosong krimen. Ang bawat salita ay isang pako sa kabaong ni Catherine. Ang mga pader na maingat niyang itinayo sa paligid ng kanyang mga kasinungalingan ay gumuho ng sabay-sabay. Wala na siyang matatakbuhan. Tumayo si Roberto handa nang umalis. Tapos na siya. Ang lahat ng akusasyon mo ay ibabasura, sabi ni Roberto. At magsasampa ako ng restraining order laban sa'yo. Hindi ka na muling lalapit sa akin o sa mga anak ko. Napatingin si Catherine sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng isang halo ng galit at desperasyon. Roberto, pamilya tayo. Hindi mo maaring gawin ito sa akin. Huminto si Roberto sa may pinto at lumingon sa huling pagkakataon. Ang kanyang tingin ay hindi na malamig. Ito ay puno ng isang malalim at hindi na mababagong kalungkutan. Ikaw ang sumira sa pamilyang ito. Catherine, hindi ako. Huminga siya ng malalim. Ang pangalan ni Maria? Huwag mo nang babanggitin pang muli. Hindi ka karapat-dapat. Ang pagsara ng pinto sa likuran niya ay hudyat ng pagtatapos. Naiwan si Catherine sa loob na papaligiran ng mga guho ng kanyang sariling kasakiman, nag-iisa sa kahihiyan ng kanyang pagkatalo. Naglakad si Roberto palabas sa liwanag ng araw, hindi bilang isang nagwagi, kundi bilang isang nakaligtas. Malaya na siya. Malaya na ang kanyang mga anak. Lumipas ang 6 na buwan. Ang malamig at malupit na hanging dala ng legal na laban ay napalitan ng isang mainit at banayad na simoy ng bagong simula. Ang restraining order laban kay Catherine ay naipatupad at tulad ng isang multo, naglaho siya sa kanilang buhay, nag-iwan lamang ng isang mapait na alaala na unti-unti nang tinatangay ng panahon. Isang linggo ng umaga, ang sikat ng araw ay malayang pumapasok sa malalawak na salaming bintana ng bahay ni Roberto. Ngunit ngayon, ang liwanag ay hindi na nagpapatingkad sa kalungkutan at kaguluhan. Sa halip ito ay nagbibigay diin sa init at buhay na muling nanahan sa loob ng tahanan. Sa hardin kung saan minsang naganap ang isang marahas na komprontasyon, isang bagong eksena ang nabubuo. Si Roberto ay nakaluhod sa damuhan, hindi na nakasuot ng mamahaling suit, kundi isang simpleng t-shirt at maong. Kasama niya ang kanyang 3 anak at magkakasama silang gumagawa ng isang maliit na modelong bahay na gawa sa kahoy. Papa, dito natin ilalagay ang pinto, sabi ni Max, na maingat na inilalagay ang isang maliit na piraso ng kahoy at dapat may malaking bintana. Dito, dagdag ni Nico, para makita natin ang mga ibon. Si Leo, na hawak ang isang maliit na paintbrush, ay abala sa pagpipinta ng bubong ng kulay asul. Katulad ng paboritong kulay ni Mama, bulong niya, hindi na may bigat ng kalungkutan, kundi may tamis ng isang masayang alaala. Ngumiti si Roberto. Pinanood niya ang kanyang mga anak, ang kanyang puso ay puno ng isang uri ng kapayapaan na matagal niyang inakala na hindi na niya muling mararamdaman. Ang dating arkitekto na kinakain ng stress at hinagpis ay wala na. Ang naroroon ngayon ay isang amang matiyaga, nakikinig at higit sa lahat, present. Sa tulong ni Francis, matagumpay niyang naisaayos muli ang kanyang kumpanya. Natuto siyang magtiwala sa kanyang mga kasamahan at mag-delegate ng mga gawain na nagbigay daan sa kanya na magkaroon ng mas maraming oras para sa pinakamahalagang proyekto ng kanyang buhay, ang kanyang pamilya. Mula sa kusina, lumabas si Grace, may dalang isang tray ng malamig na juice at mga hiwa ng prutas. Ang uniforme niya ay naroon pa rin, ngunit ang kanyang presensya sa bahay ay higit pa sa isang empleyado. Siya ay naging isang haligi, isang kaibigan, isang kapareha sa pag-aaruga sa 3 bata. Ang kanilang relasyon ay binuo hindi sa kontrata, kundi sa pundasyon ng malalim na paggalang, tiwala at pasasalamat.
Mukhang pagod na ang mga inhinyero ko. Sabi niya na may ngiti inilapag ang tray sa kumot na nakalatag sa damuhan. Kailangan namin ng energy break, Yaya Grace, masayang sigaw ni Nico. Umupo si Grace sa tabi nila, pinapanood ang apat na mag-aama. Nakita niya ang pagbabago kay Roberto. Ang mga guhit ng pag-aalala sa kanyang mukha ay napalitan ng mga linya ng pagtawa. Ang kanyang mga mata ay hindi na malalim sa kalungkutan, kundi kumikinang sa pagmamahal. Habang nagmemeryenda sila, tumayo si Leo at pumitas ng isang maliit na dilaw na bulaklak mula sa hardin. Lumapit siya kay Grace at maingat na inilagay ito sa likod ng kanyang tainga. "Salamat po, Yaya, dahil nanatili kayo," sabi ng bata, sa isang simple ngunit taos-pusong boses. Isang mainit na damdamin ang bumalot sa puso ni Grace. Niyakap niya si Leo ng mahigpit. Mula sa kanyang kinauupuan, nakita ni Roberto ang lahat. Isang butil ng luha ang namuo sa gilid ng kanyang mata, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng purong pasasalamat. Napagtanto niya na ang salaming bahay na kanyang idinisenyo, isang simbolo ng modernong perpeksyon, ay walang halaga kung walang init at pagmamahal sa loob nito. Si Grace sa kanyang simpleng paraan ang nagdala ng init na yon. Hindi niya pinalitan si Maria, walang sino man ang makakagawa noon. Ngunit pinunan niya ang mga siwang na iniwan ng kalungkutan at tinulungan silang buuin muli ang kanilang mga sarili, hindi bilang isang wasak na pamilya, kundi bilang isang bago at mas matatag. Nang gabing iyon, matapos ang hapunan, habang ang mga bata ay ligtas na natutulog sa kanilang mga kama, si Roberto at Grace ay naupo sa veranda, tahimik na nakatingin sa kalangitan na puno ng bituin. Minsan iniisip ko, basag ni Roberto sa katahimikan, kung ano kaya ang nangyari kung hindi ka dumating. Tumingin si Grace sa kanya. "Pero dumating po ako, sir." Roberto pagtatama niya. "Tawagin mo akong Roberto." Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Grace. "Pero dumating ako, Roberto, at nanatili ka. Pinili mong makinig kahit na napakahirap. Iyon ang pinakamahalaga." Tumango si Roberto. Sa wakas naintindihan niya. Ang tunay na pundasyon ng isang tahanan ay hindi gawa sa semento o bakal. Ito ay gawa sa tiwala. Ito ay gawa sa pagpapatawad. At ito ay gawa sa pagpili na manatili at lumaban para sa mga taong mahal mo, kahit na ang buong mundo ay tila gumuho. Ang kwento ay nagtatapos hindi sa isang malaking selebrasyon, kundi sa isang tahimik na sandali ng pasasalamat. Ang 5 tao, isang ama na natutong maging ama muli, isang babaeng may gininto ang puso, at 3 batang muling natutong ngumiti ay nakahanap ng kanilang daan pauwi. Hindi sa isang bahay na gawa sa salamin, kundi sa isa't isa. Si Roberto ay hindi na nagdidisenyo ng mga gusaling walang kaluluwa. Sa halip araw-araw, abala siya sa pagtatayo ng isang bagay na mas matibay, mas maganda, at walang hangganang halaga, isang pamilya. At sa mga simpleng sandali ng buhay, isang halakhak sa hardin, isang kwento, bago matulog isang bulaklak na inialay nang may pasasalamat, natagpuan niya ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Isang gabi ng Miyerkules, ang bahay ay puno ng isang uri ng kapayapaan na dati ay pangarap lamang para kay Roberto. Ang amoy ng adobo ay banayad na lumulutang mula sa kusina. Sa malaking mesa sa sala, si Roberto ay matiyagang ginagabayan si Nico sa kanyang assignment sa math, habang si Max ay tahimik na nagbabasa sa isang sulok. Pumasok si Leo. Mula sa kusina, may dalang isang plato ng bagong hiwang mangga. Lumapit siya kay Grace na abala sa paghahalo ng niluluto. "Yaya, para po sa inyo," sabi ng bata, iniaabot ang prutas. Ngumiti si Grace, isang ngiti na nagpapaliwanag sa buong silid. Gulo-gulo niya ang buhok ni Leo. "Naku, salamat Leo. Ang sweet mo naman." Mula sa kanyang kinauupuan, pinanood ni Roberto ang simpleng eksenang iyon. Sa sandaling iyon, habang nakikita niya ang paraan ng pagtingin ni Grace sa kanyang anak,
puno ng tunay na pagmamahal at hindi lang obligasyon, isang kakaibang init ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi ito ang karaniwang pasasalamat na nararamdaman niya araw-araw. Ito ay iba. Mas malalim. Ito ay paghanga. Isang biglaang realisasyon kung gaano kaganda ang babaeng ito, hindi lang sa pag-aalaga, kundi bilang isang tao. Isang imahe ni Maria ang biglang pumasok sa kanyang isipan at kasabay nito, isang alon ng pagkakasala ang bumalot sa kanya. Mabilis niyang iwinaksi ang damdamin, ibinalik ang kanyang atensyon sa mga numero sa papel na para bang ang algebra ay kayang burahin ang komplikadong equation na nabubuo sa kanyang puso. Biglang nagring ang telepono ni Grace. Nakita ni Roberto ang pagbabago sa kanyang mukha nang makita niya kung sino ang tumatawag. Ngumiti siya at lumayo ng kaunti para sa privacy. "Hello anak," narinig ni Roberto ang simula ng pag-uusap. Kahit na hindi niya sinasadya, hindi niya maiwasang marinig ang bahagi ng usapan. Ang boses ni Grace ay mahinahon at puno ng pagmamahal, ngunit may bahid ng pagod. "Aya na pag-usapan na natin to. Alam kong gusto mo ng bagong sapatos, pero kailangan nating magtipid ngayon. Hindi dahil mayroon ang lahat ng kaibigan mo, ay kailangan mo na rin. Oo anak, naiintindihan kita, pero sana maintindihan mo rin si Mama." Isang mahabang katahimikan ang sumunod at pagkatapos ay isang malungkot na, "Sige anak, mag-ingat ka. I love you." Pagkatapos ng tawag bumalik si Grace sa pagluluto, ngunit ang liwanag sa kanyang mukha kanina ay bahagyang nawala. May isang anino ng pag-aalala na pumalit dito. Nakita ni Roberto ang bigat na dinala ng simpleng tawag na yon, ang bigat ng pagiging isang solong ina, ang hirap ng pagtanggi sa mga kahilingan ng isang anak na nagdadalaga. Naramdaman ni Roberto ang isang matinding pagnanais na tumulong. Ngunit paano kinabukasan bago umuwi si Grace, iniabutan siya ni Roberto ng isang sobre. "Grace, ito pala," sabi niya, pilit na ginagawang kaswal ang kanyang tono. "Isang bonus para sa iyong mahusay na pagtatrabaho." Tiningnan ni Grace ang makapal na sobre, pagkatapos ay tumingin siya kay Roberto. Alam niyang narinig nito ang pag-uusap nila ng kanyang anak. Isang halo ng pasasalamat at kaunting hiya ang mababasa sa kanyang mga mata. "Sir Roberto, hindi po kailangan giit niya. You deserve it. Higit pa dyan sa totoo lang." Tinanggap ni Grace ang sobre na may isang maliit na tango. "Salamat po." Ngunit sa simpleng palitan na yon, isang bagong pader, kahit na hindi nakikita ang tila itinayo sa pagitan nila. Ang kilos ng kabutihan ni Roberto ay isang paalala rin ng kanilang sitwasyon. Siya ang amo, ang tagapagbigay. Siya ang empleyado, ang tagatanggap. Ang linya ay malinaw at sa sandaling iyon, ito ay tila mas makapal kaysa dati. Nang sumunod na Sabado, dumalaw si Francis habang nagkakape sila sa veranda at habang si Grace at ang mga bata ay nagtatawanan sa hardin, hindi nakatakas sa matalas na mata ni Francis ang paraan ng pagtingin ni Roberto kay Grace. "Rob," sabi ni Francis dahan-dahan, "mag-ingat ka." Kumunot ang noo ni Roberto. Saan sumipsip si Francis sa kanyang kape? "Nakikita ko ang paraan ng pagtingin mo sa kanya. At huwag mo akong subukang lokohin, matagal na tayong magkaibigan. Walang masama doon. She's a wonderful woman. Pero kailangan mong mag-isip. Anong iisipin?" Ang sitwasyon, paliwanag ni Francis. Ikaw ang amo. Siya ang empleyado. Ang mga tao, mag-uusap sila, mag-iisip sila ng kung ano-ano. Ang mundo ay hindi isang fairy tale. Ito ay komplikado. At ang huling kailangan mo ngayon, pagkatapos ng lahat ng nangyari kay Catherine, ay isa na namang iskandalo. Ang mga salita ni Francis ay parang isang pitsel ng malamig na tubig. Ang katotohanan, ang maruming katotohanan ng panlipunang paghuhusga. At para patunayan ang punto ni Francis, isang tawag ang dumating kinagabihan. Mula sa isang matandang tiyahin niya, isa sa mga kapatid ng kanyang ina.
"Roberto, iho, kumusta ka na?" At ang mga bata, ang boses ng matanda ay matamis, ngunit may isang matalim na dulo. "Ayos lang po kami, tita," sagot ni Roberto. "Mabuti naman kung ganoon," sabi ng tiyahin. "Alam mo, nabalitaan ko, meron ka raw isang napakabait na kasambahay. Napaka-close niyo raw. Naku, iho, dapat mag-ingat ka. Para na rin sa reputasyon ng pamilya at lalo na para sa mga bata. Mahirap na baka kung ano ang isipin ng mga tao." Nanigas si Roberto. Ang mga salita ay maingat na pinili, ngunit ang mensahe ay malinaw na parang kristal. Isang babala. At alam na alam niya kung sino ang nagtanim ng lason sa isipan ng kanyang tiyahin. Catherine. Hindi man siya pisikal na naroroon ng kanyang anino, ay mahaba pa rin. Natalo siya sa korte, ngunit hindi iyon nangangahulugan na sumuko na siya sa laban. Natagpuan niya ang isang bagong larangan ng digmaan, hindi sa loob ng korte, kundi sa larangan ng tsismis at paninirang puri. Ibinaba ni Roberto ang telepono. Ang kanyang puso ay mabigat sa isang bagong uri ng pag-aalala. Ang bagyo ay hindi pa tapos. Nagbago lamang ito ng anyo. At ang pinakamasakit sa lahat na pagtanto niya na ang bagyong ito ay hindi na lamang tungkol sa kanya at sa kanyang mga anak. Ito ay tungkol na rin kay Grace. At sa kanyang pagkilos, hindi niya namamalayan na inilagay niya ito sa mismong sentro ng panganib. Isang ordinaryong Huwebes ng hapon, habang si Roberto ay abala sa isang video call, isang malakas at sunod-sunod na ring ang bumasag sa katahimikan. Hindi ito ang kanyang telepono, kundi ang kay Grace na naiwan sa ibabaw ng kitchen counter. Nakita niya ang pangalan ng paaralan ni Aya na lumitaw sa screen. Isang masamang kutob ang biglang kumalat sa kanyang dibdib. Ilang sandali pa pumasok si Grace sa kusina, pinunasan ng kanyang mga kamay sa apron. Kinuha niya ang telepono. Hello, pinanood ni Roberto ang pagbabago sa mukha ni Grace habang nakikinig ito sa kabilang linya. Ang kanyang kalmadong ekspresyon ay unti-unting napalitan ng pagkabigla, pagkatapos ay nang hindi makapaniwalang pag-aalala. Ang kanyang balat ay tila namutla. "Ano pong sabi ninyo?" "Sigurado po ba kayo?" "Opo." "Opo, papunta na po ako." Pagkababa ng tawag na pasandal si Grace sa counter, ang kanyang paghinga ay mabigat. Para siyang biglang naubusan ng lakas. "Grace, ayos ka lang?" tanong ni Roberto. Mabilis na tinapos ang kanyang tawag. Tumingala si Grace, ang kanyang mga mata ay puno ng isang takot na hindi pa niya nakikita dati. "Si Aya po." "Ang anak ko," sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Nasangkot po siya sa isang away. Kailangan ko po siyang puntahan sa eskwelahan. Ngayon na po." Sige, umalis ka na," mabilis na sabi ni Roberto. "Huwag mo kaming alalahanin dito." Tumakbo si Grace palabas ng bahay, hindi na nag-abala pang magpalit ng damit. Naiwan si Roberto sa gitna ng katahimikan, kasama ang 3 bata na nagtatakang nakatingin sa kanya. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya kung gaano kalaki ang papel ni Grace, hindi lang sa pagpapatakbo ng bahay, kundi sa pagpapanatili ng emosyonal na balanse nito. Ang kanyang biglaang pag-alis ay nag-iwan ng isang malaking butas, isang pakiramdam ng kawalan. Sinubukan niyang ipagpatuloy ang kanyang trabaho, ngunit hindi siya mapakali. Ang imahe ng takot sa mukha ni Grace ay nakatatak sa kanyang isipan. Hindi ito simpleng pag-aalala ng isang ina. Mayroon itong mas malalim na kahulugan. Lumipas ang 1 oras. Pagkatapos 2. Hindi na niya kaya ang pag-aalala. "Mga anak, may pupuntahan lang tayo sandali," sabi niya sa mga bata. Mabilis silang nagbihis at sumakay sa kotse. Nagmaneho siya patungo sa pampublikong paaralan na alam niyang pinapasukan ni Aya, isang lugar na malayo sa mararangyang pribadong paaralan ng kanyang mga anak. Nakita niya si Grace sa labas ng guidance office, kausap ang isang guro. Ang tindig ni Grace ay hindi na ang sa isang mahinahong kasambahay. Ito ay ang sa isang leonang handang ipaglaban ang kanyang anak. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon.
Maya-maya, lumabas ang isang dalagita mula sa opisina. Si Aya. Maganda ito, may mga mata na katulad ng kay Grace, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagsuway. Mayroon siyang maliit na pasa sa gilid ng kanyang pisngi. Nang makita ni Aya si Roberto, napapalapit kasama ang tatlong bata. Isang bagong uri ng emosyon ang dumaan sa kanyang mukha, kahihiyan. Mabilis siyang umiwas ng tingin. Grace, tawag ni Roberto ng mahina. Lumingon si Grace, nagulat na makita siya doon. Sa isang iglap, ang kanyang matapang na anyo ay naglaho at ang pagod at kahinaan ay muling lumitaw. Anong nangyari? Tanong ni Roberto. Huminga ng malalim ang guro. Nagkaroon po ng suntukan. Itong si Aya at ang isa pang estudyante. Ayon sa mga nakakita, si Aya ang nagsimula. Hindi po totoo yan, mabilis na sagot ni Grace. Hindi po pala away ang anak ko. May mga testigo po, sabi ng guro. Pero ang ikinababahala ko ay ang dahilan ng away. Ayon sa kabilang partido, may mga sinabi daw si Aya tungkol sa kanyang ina. Sa puntong yon, si Aya, na kanina patahimik, ay sumabog. Dahil sinabi niya na ang nanay ko ay isang kerida. Sigaw ng dalagita, ang kanyang boses ay basag sa luha at galit. Sinabi niya na ang nanay ko ay isang katulong na inaakit ang amo niyang mayaman, na isa siyang manggagamit. Anong gusto niyong gawin ko? Hayaan ko na lang siyang sabihin yon. Ang mga salita ay tumama kay Roberto na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Ang lason ni Catherine. Umabot na ito hanggang dito. Sinira nito hindi lang ang kanilang kapayapaan, kundi pati na rin ang buhay ng isang inosenteng bata. Nang makasakay na sila sa kotse para umuwi, isang hindi inaasahang eksena kung saan ang dalawang pamilya ay magkakasama sa isang sasakyan, ang katahimikan ay mabigat at halos hindi makahinga. Sa wakas, nagsalita si Grace, ang kanyang boses ay walang emosyon. Aya, saan nanggaling ang mga salitang iyon? Bakit nila yun sasabihin? Hindi sumagot si Aya. Nakatingin lang ito sa labas ng bintana. Anak, kausapin mo ako. Biglang humarap si Aya, ang kanyang mga mata ay puno ng hinanakit, hindi para sa kanyang kaaway, kundi para sa kanyang ina. Dahil totoo naman, di ba sabi niya ang kanyang boses ay puno ng pait? Isa kang katulong. At lahat ng kaibigan ko tinutukso ako. Dahil sa'yo, Aya, saway ni Grace, ang kanyang boses ay nasasaktan. At paano nila nalaman? Patuloy ni Aya ngayon ay umiiyak na. May isang babae. Isang babaeng maganda at mayaman. Nag-message siya sa akin sa Facebook. Siya ang nagsabi sa akin ng lahat, na ginagamit ka lang niya ng amo mo. Na pagkatapos niyang magsawa, itatapon ka na lang niya. Sinabi niya na dapat kong protektahan ka. Sinabi niya na ang pangalan niya ay Catherine. Sa sandaling iyon, ang lahat ay gumuho. Ang huling piraso ng kasamaan ni Catherine ay nailantad sa pinakamasakit na paraan. Ginamit niya ang pagmamahal ng isang anak para sa kanyang ina bilang isang sandata para wasakin silang dalawa. Napahinto si Roberto sa gilid ng daan. Tumingin siya kay Grace, ang babaeng palaging malakas, ang babaeng palaging solusyon sa lahat ng problema, ay nakaupo doon wasak. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa tahimik na pag-iyak. Ang sakit ng paninira, ang sakit ng paghatol ng sariling anak ito ay isang bigat na hindi na niya kayang dalhin. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, nag-angat ng tingin si Grace. Tumingin siya kay Roberto. Ang kanyang mga mata ay pula at puno ng isang desisyon na kasing sakit ng kamatayan. Roberto, sabi niya, ang kanyang boses ay isang basag na bulong. Siguro tama sila. Siguro dapat na akong umalis. Ang presensya ko, nagdudulot lang ako ng panganib sa lahat, lalo na sa sarili kong anak. Ang mga salita ni Grace, dapat na akong umalis, ay umalingaw-ngaw sa loob ng sasakyan na parang isang hatol ng kamatayan. Para kay Roberto, ang mga salitang yon ay mas masakit pa kaysa sa anumang kasinungalingan ni Catherine. Ito ang katuparan ng pinakamasamang takot niya
ang pagbabalik sa kaguluhan sa kalungkutan sa isang buhay na walang direksyon. Ang pagkawala sa kanya. Tumingin siya sa rearview mirror at nakita ang mga mukha ng kanyang mga anak. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagkalito at takot. Mula sa likuran isang maliit na boses ang bumasag sa katahimikan. Papatanong ni Leo ang kanyang labi ay nanginginig. Hindi naman po aalis si Yaya Grace. Di ba ang simpleng tanong na yon na puno ng inosenteng takot ay ang gumising kay Roberto? Ang pagtakbo, ang pagsuko, hindi yon isang pagpipilian. Hindi na ngayon. Hindi anak, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng isang bagong determinasyon na ikinagulat maging ng kanyang sarili. Hindi aalis si Yaya Grace. Tumingin siya kay Grace, ang kanyang mga mata ay matatag at hindi nag-aalinlangan. Hindi ka alis, Grace. Hindi iyan ang solusyon. Hindi tayo tatakbo. Hindi tayo magpapatalo sa kanya. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Grace, ang bigat ng kahihiyan at pagdududa. Hindi ikaw ang problema dito. Grace, patuloy ni Roberto, ang kanyang boses ay malumanay ngunit matatag. Si Catherine ang problema at hindi natin hahayaan na siya ang manalo. Hindi sa ganitong paraan. Haharapin natin ito ng magkasama. Ang salitang magkasama ay nag-iwan ng isang malakas na impresyon. Hindi ako o ikaw, kundi tayo. Pagka-uwi nila ang tensyon ay mabigat pa rin. Ngunit sa halip na hayaan itong lamunin sila, gumawa si Roberto ng isang bagay na hindi pa niya nagagawa dati. Tinipon niya ang lahat sa sala, si Grace, si Aya, at ang kanyang 3 anak. Isang pamilya na nabuo sa hindi inaasahang pagkakataon. Mayroon tayong pag-uusapan. Simula niya ang kanyang tono ay seryoso, ngunit hindi nakakatakot. Tumingin siya sa kanyang mga anak. Minsan may mga taong masasama na gustong manakit sa atin. Gagawa sila ng mga kwento at magsasabi ng mga kasinungalingan para malungkot tayo. Tumingin siya kay Aya. At minsan gagamitin nila ang pagmamahal natin sa isa't isa para saktan tayo. Pagkatapos ay tumingin siya kay Grace, pero ang pinakamahalaga ay hindi tayo maniniwala sa kanila. Ang pinakamahalaga ay magkakampi tayo. Palagi. Hindi ito isang mahabang talumpati, ngunit sapat na ito. Nang sumunod na weekend, gumawa si Roberto ng isang pampublikong pagkilos. Inimbitahan niya si Francis at ang pamilya nito, pati na rin ang tiyahin na tumawag sa kanya para sa isang simpleng hapunan. Nang dumating ang mga bisita, si Grace ay abala sa pag-aayos ng mesa. Ngunit bago pa man may makapag-isip na siya ay naroroon lamang para magsilbi, tinawag siya ni Roberto sa kanyang tabi. Bago tayo magsimula, sabi ni Roberto, ang kanyang boses ay malinaw at malakas. Para marinig ng lahat, nais ko sanang ipakilala sa inyo ng maayos si Grace. Ang lahat ay napatingin sa kanila. Hindi siya ang aking kasambahay, patuloy ni Roberto, tumingin ng diretso sa kanyang tiyahin. Siya ang partner ko. Ang partner ko sa pagbuo muli ng pamilyang ito. At siya ay isang mahalagang bahagi ng aming buhay. Ang katahimikan sa silid ay nabasag ng ngiti ni Francis. Ang tiyahin ni Roberto ay namula walang masabi. Ang mensahe ay naipadala na si Grace ay hindi isang taong itatago. Siya ay isang taong igagalang. Nang gabing iyon, matapos umalis ng mga bisita at matulog ng mga bata, naiwan si Roberto at Grace sa beranda. Ang hangin ay malamig, ngunit may isang bagong init sa pagitan nila. Roberto, hindi mo kailangang gawin yon, sabi ni Grace ng mahina. Kailangan, sagot niya. Matagal ko na sanang dapat ginawa. Lumapit siya. Grace, natakot ako. Natakot akong magmahal muli pagkatapos ni Maria. Natakot ako na baka kapag nagmahal ako ng iba, mababawasan ang alaala niya. Pero natutunan ko na ang puso ay hindi ganoon gumana. Ang pagmamahal ay hindi nababawasan. Ito ay lumalago. Huminga siya ng malalim. Ang nararamdaman ko para sa'yo ay totoo. Hindi ako naghahanap ng kapalit ni Maria dahil walang sino man ang makakapalit sa kanya. Ang hinahanap ko ay isang kasama.
Isang taong makakasama kong harapin ang bukas. Hinawakan niya ang kamay ni Grace. Ako at ang mga anak ko. At ikaw at si Aya. Pwede ba tayong maging isang pamilya? Grace! Ang mga luha na namuo sa mata ni Grace ngayon ay hindi na dahil sa sakit kundi dahil sa kagalakan. Tumango siya, hindi makapagsalita. Makalipas ang ilang buwan, Pasko na. Ang salaming bahay na dati malamig at malungkot ay puno na ngayon ng buhay at tawanan. Isang malaking Christmas tree ang nagniningning sa gitna ng sala. Ang huling eksena ay hindi isang malaking kasalan o isang dramatikong deklarasyon. Ito ay isang bagay na mas simple at mas totoo. 6 na tao ang magkakasamang nag-aayos ng mga dekorasyon. Si Roberto ay tinutulungan si Max na ilagay ang bituin sa tuktok ng puno. Si Grace at Aya ay magkatabing naglalagay ng mga ilaw. Ang kanilang mga ngiti ay nagpapahiwatig ng isang bagong pag-unawa. At sina Leo at Nico ay nagtatawanan habang isinasabit ang mga bola. Sa gitna ng masayang kaguluhan, nagtama ang mga mata ni Roberto at Grace. Walang mga salitang kailangan. Sa tingin na yun naroon ang lahat ng mga pinagdaanang bagyo ang mga luhang iniyak at ang pangako ng isang kinabukasan na kanilang itatayo ng magkasama. Ang bahay ay hindi na lamang isang istruktura ng salamin at bakal. Ito ay isa ng tahanan na itinayo sa isang pundasyong mas matibay kaysa sa anumang semento, ang pundasyon ng pagpili ng paghilom at ng isang matapang na pangalawang pagkakataon sa pag-ibig.